Hello po mga kasindero, magandang araw po sa inyong lahat at mapagpalang araw po sa inyong lahat. At eto na naman tayo, magluluto na naman tayo. Magluluto na naman pala ako. At bigla nga akong natakam kumain ng pancit bihon. Kaya pancit bihon ang ating lulutuin ngayong araw na ito. At araw nga pala ngayon ng Biyernes at tayo ay wala na naman wala tayong pasok sa trabaho, kaya magluluto na naman tayo. So, ating ihahanda muna ang aking mga kakailanganin. At yun na nga, bibilisan lang natin paghahanda ng mga sangkap dahil nga gutom na ako. Dahil nga Biyernes ngayon walang pasok, ako ay nagising na alas 2 na ng hapon. At so yun na nga mga kasindero. At ito na naman ang masangkap natin. Ayan. Yan lang ating mga sangkap mga kasindero. Siyempre, nangunguna ang pancit bihon. At bawang, sibuyas lang. At may sahog tayo na manok. At mayroon na din tayo nilagyan natin ng hipon. At mayroon tayong konting carrots. At mayroon tayong repolyo. At siyempre, paminta at Ajinomoto. At hindi mawawala ang ating soy sauce. Yan. Silver Swan ang ginagamit ko dahil hindi siya masyadong maalat. At so yun na nga mga kasindero. Lulutuin na natin dahil ako'y gutom na. So ayun na nga mga kasindero. Mainit na ating kawali at tayo magigisa na. Maglagay muna tayo ng mantika. Yan. At pagkatapos mga kasindero, ang una natin gigisahin ay ang bawang. Hintayin muna natin mag-kulay brown ng konti. Ayan. Alam ko naman maraming nakakalam. Maraming nakakalam nito ito. Pero, yan. Ganyan lang ako mag-isa. Mag-isa ng pancit. Itong pa ating pagluluto nito ay rekta na ito. Hindi na natin pag-iwari-wala yung pagluluto ng sahog. Rekta na. Dahil kunti lang naman to. Yan, hintayin natin masute. At so ayun lang mga kasindero. Nagkulay brown na yung sibuyas at bawang. Ilagay na natin yung manok. Sahog nating manok. Itong hipon mamaya na natin ito ilalagay. Lulutuin muna natin itong ating sahog na manok. Takpan natin para madaling maluto. Dahil ako yun. So yun na nga mga kasindero. Luto na ng konti. Lagyan natin ng konting sabaw. Mainit na tubig ng ating nilalagay. Yan. Lalagyan natin ang konting sabaw para makuha niya yung lasa ng manok. At maglagay tayo ng konting nor, chicken nor. Yan. Suporta na lang yan. Yan. Ayan na mga kasindero, lumabas na yung lasa ng manok. Malap. Lumapot na, di ba? At dinagdagan pa natin ng konting nor. Ay, kanya. Yan. Lutuin pa natin yung manok para lumabas lalo yung lasa niya bago natin lagyan ng sabaw. Ito ay rekta na to mga kasindero dahil hindi lang naman rekta na yung ating pagluluto. Yan. So yun na mga kasindero, luto na yan.
lagyan natin ng toyo. Tansya-tansya lang ang aking ginagawa paglalagay ng toyo. Dahil ayaw ko naman masyadong makulay yung pancit bihon natin. So yan, okay na yan. At lagyan na natin yung hipon. Lagyan na natin ng sabaw. Yung ating sabaw ay na yan, mainit na, kaya dire-diretso na ang kulo. Yan. Pakukuloyin pa natin ng husto yan mga kasindero bago natin ilagay yung pancit bihon. So yun na nga, kulong-kulo na mga kasindero. Yan. Lagyan na natin ng paminta. Pinapahuli ko tong paminta kasi tinitingnan ko yung dami ng sabaw. Yan. Kunti lang, hindi ako masyadong maano sa paminta. Yan. At lagyan natin ng Ajinomoto. Yan. Yan. At titikman na natin. Tikman natin mga kasindero. At ang pagtitimpla nga pala nito mga kasindero, dahil ito nga ay rekta. Itong sabaw, wag mong eksaktuhin yung alat o yung timpla, dahil pag inilagay mo na yung pansit at na wala na yung sabaw, aalat. Kailangan medyo matabang ng konti yung timpla mo nitong sabaw. So dahil nga toyo pa lang nilagay natin ng konting asin, konti lang, yan. So yan, gaya na yan mga kasindero. At ilalagay na natin yung pancit bihon. Yan, dalawang ganto lang ilalagay natin kasi 4 itong laman nito eh. Yan. Kasi pag sobrang dami naman ang hirap nang ubusin. Yan. Hintayin natin siyang lumambot. At so ito na nga mga kasindero, lumambot na ng konti yung bihon, kaya pag-iwalay na natin. Hindi kayo natatansikan yung ating camera. Yan. Yan. Akala ko maraming sabaw. Wala nang sabaw. Pero kung kukulangin man sabaw, pwede namang magbanto. Pero yung ibabanto, yung mainit na rin. At so ito na nga mga kasindero. Ayan na. Medyo iga na yung ating pansit. Yan. Sakto lang, tatlong yung ating sabaw. Yan. At pagkatapos, ilalagay na rin natin yung ating gulay. Repolyo at carrots. Yan. Ay kasarap na. Ganyan lang kabilis mga kasendero. So ayos na yan mga kasendero, at kakain na tayo. Dahil hindi ako marunong. At so ayun na nga mga kasindero, naluto ko na yung aking pansit. At di ko nga alam kung bakit bigla akong nakais magluto ng pansit kahit hindi ko naman birthday. At medyo nag-crave ako ng kumain ng pansit eh. At nga pala may kasama ako, may guest tayo. Siya si Zep
Saldoa. Hindi siya yung Chef Saldoa na ano, yung nagba-vlog, yung taga Samar yata yun eh. Ay, hindi ko. Yung naglilibot sa Pilipinas. Si Chef Saldoa. Saldoa din yun eh. Joseph naman kasi ako talaga. Ganun din yun. Joseph lang yung talaga. Chef lang yata o Joseph, basta. Yun na yun. So yun na nga, siya si Chef Saldoa. At kasama ko dito sa accommodation. Pero, kasama ko sa trabaho, sa kumpanya. Pero ibang branch yung kanyang nadestinohan. Doon siya sa kabila. At so yun nga, dahil nga Biyernes, at kakain tayo. At yan, parang medyo madilim ka dyan. Ayusin natin ang ilaw. Yan. So yun na nga, kakain na kayo may mga asindero. Titikman na namin tong aking niluto. Ano kaya? Bira tayo. Kain po tayo mga asindero. Kain. At tama-tama lang yung sabaw. Hindi siya masyadong nakakahirin. Hindi siya masyadong Yan mamantika masyado. Ha? Okay lang din. Yan mamantika. Mas maganda yung ganyan. Oo. Yan. Tira na dong. Ito. Tinidor. Kain. Tinidor. Ang sarap talaga. Tutong. Bicol. Pansit Bicol. Pansit Bicol. Gisadong Bicol. Ino na kaagad yung hipon. So, yun. Tikman natin. Ay, may lemon nga pala ako dyan. Lemon. Ayos. Sarap. Nahalo. Ayos, natsambahan ko yung luto Nga pala, 10 real yung isang order niya na. 10 real yung isang order niya na. Pero ano naman? Sulit na sa 10 real. Unlimited naman. Oo, biglang naningil. Ayos, sarap. Totoo lang talaga, hindi ako marunong mag-chopstick eh. Biglang napawi yung aking pagkikrib ng pansit Siya nga pala, siya taga Bicol din. Pero Birak Catanduanes, no? Medyo nakabukod yung isla niya. Kisa sa amin sa Camarines Sur at Camarines Norte, magkadugtong yung lupa. Sa kanya, tatawid dagat pa. 4 hours biyahe sa barko. Sasakay pa ng barko. Pero dito sa may Karamuan, may sakayan din papunta ron sa di ba? Mga bangka na lang, lancha. Pero pagkain ng tabako, barko. Tabako sa Andres. Doon na yung isasakay mo na yung mga sasakyan, kung may motor ka, sasakay mo sa barko. Pati bus nga sinasakay doon. Pero pag sa Karamuan, lang, tao lang, tsaka yung mga bigas, sinapo, ganyan. Mga pinamili. Tsaka hindi na San Andres ang labas doon, malapit na sa amin yun. Hindi naman na diretso sa barangay namin. Mabangka ka. Kasi yung barangay namin is kaharap lang ng Karamuan. Dito. Malapit Kasi lang. iba pala yung lugar ng Birak, no? Kapil ka na Katanduanes. Sa yung sentro. Siya pala yung sentro ng Catanduanes. Birak. Tapos, marami siyang municipality. Mamanok. Bagamanok. Payo, Biga, Baras. Napapanin ko lang sa mga vlogger yung mga vlogger na nag-iikot doon. Kaya nga, pag uwi ko baka Marami din magagandang
tourist spot doon kuya. Baka umikot din ako doon. Mm. Pwede mo rin siyang i-360. Paikot siya. Hindi siya yung kaso saan ka galing tapos babalik ka, hindi. Pwede mo siyang ikutin. Lahat ng ano. Tsaka kaya yata ikutin ng isang araw lang yun, di ba? Kaya. Kaya lang, hindi ka tatagal lang sa isang magandang lugar. Kailangan mo, kung ikutin mo talaga sa isang araw, hindi ka makakapag-stay sa isang magandang lugar. Tsaka may hotel din doon eh. May matutulugan din doon eh. Marami. Sarap. Happy birthday sa my birthday ngayon. Happy birthday mga kasindero sa my birthday. Ako birthday ko matagal pa. Timber pa. Tama na ako. Biluto tayo din dito. Birthday ko. Wala lang. Dati pag nagbe-birthday ko, nagluluto din ako. Nakakapagod. Pag kumain ka dun sa ano, magbabayad ka na lang eh. Di ba nung bago kami? Kasama kami nun eh. Marami tayo nun. Pandemic pa nun. Hindi pa sa sagsagan. Balik tayo sa chopstick. Natitibag na mga katindero. Napawi yung pagkikrib ko ng ano, pansit ah. Solve na solve. Solid. At so yun na nga mga kasindero. Hanggang dito na ang ating mga video. Di na ako makapagsalita dahil puno na yung aking chan. So yun na nga mga kasindero, hanggang dito lang tayo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa mga bagong subscriber. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat sa inyong mga panonood. At maraming salamat, hindi nyo ako iniwan kahit bihira akong mag-upload. So yun na nga. Bye bye po. God bless po sa inyong lahat. Salamat sa panonood. Please subscribe. Ay, bago nga pala natin makalimutan mga kasindero. Baka naman pwedeng pa-like. Yan. Yan, dito sa baba, paki-like naman ng aking video. Yan. Huwag kayong madamot. Like lang. Sige na. Thank you po. Maraming salamat. Bye-bye. I love you.